Hey mga kaibigan, alam niyo ba na may mga teritoryo noon na bahagi ng Pilipinas na malayo sa kasalukuyang hangganan natin? Oo, totoo yan. Ngayon sisisid tayo sa nakakamanghang kasaysayan ng mga rehiyong ito bago pa sila napunta sa kamay ng mga dayuhan. Tara na! Una, pag-usapan natin ang Guam. Bago ito naging teritoryo ng Estados Unidos, bahagi ang Guam ng Spanish East Indies kung saan kasama ang Pilipinas. Noong 1600s pa ito. Pero pagkatapos ng Spanish-American War noong 1898, napunta ang Guam sa Amerika. Ngayon, kilala ito sa mga base militar, pero minsan, bahagi ito ng ating kasaysayan. Sunod naman ang Palau. Ang magandang bansang ito na puro isla ay bahagi rin ng Spanish East Indies. Subalit, ibinenta ng Espanya ang Palau sa Alemanya noong 1899. Kalaunan, sinakop ito ng Hapon at pagkatapos ng World War II, pinangasiwaan ng Estados Unidos. Noong 1994, tuluyan nang nakamit ng Palau ang kalayaan. Isipin niyo na lang kung gaano kaiba ang naging takbo ng kasaysayan kung nanatili ito sa Pilipinas. Ngayon, punta naman tayo sa Talaud at Miangas. Ang maliliit na islang ito malapit sa Mindanao ay dating bahagi ng Sultanate of Sulu. Subalit, noong unang bahagi ng ika-20 siglo, inangkin ng Netherlands ang mga islang ito bilang bahagi ng kanilang kolonya sa East Indies na kalaunan ay naging Indonesia. Ngayon, bahagi na sila ng Indonesia, ngunit nananatili ang malakas na ugnayang kultural at pangkasaysayan sa Pilipinas. Sumunod tayo sa Hilagang Brunei. Alam niyo ba na ang hilagang bahagi ng Brunei ay dating teritoryo na nasa ilalim ng impluwensya ng Sultanate of Sulu? Oo, malaki ang impluwensya ng Sultanate of Sulu sa rehiyong ito hanggang sa dumating ang mga Briton at nagtatag ng protectorate noong ika-19 na siglo. Ngayon, ang Brunei ay isang malayang bansa na mayaman sa langis, ngunit ang kasaysayan nito ay malapit na kaugnay ng Pilipinas. At panghuli, ang Taiwan. Kahit hiwalay na entidad na ang Taiwan ngayon, may panahon noong pananakop ng mga Espanyol kung saan ang hilagang bahagi ng Taiwan na tinatawag na Formosa ay nasa ilalim ng kontrol ng Espanya. Ginamit ito ng mga Espanyol bilang basehan para protektahan ang Pilipinas mula sa ibang mga mananakop. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kontrol at kalaunan ay umalis din sila. Kahit ganoon, nakakatuwang isipin ang mga koneksyong ito. Ayan, isang mabilis na pagtingin sa mga teritoryong dating bahagi ng Pilipinas bago binago ng kolonisasyon ang mapa. Punong-puno ng mga sorpresa ang kasaysayan at lagi itong nakakaaliw makita kung paano nakakonekta ang ating nakaraan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Salamat sa panood. Kung nagustuhan niyo ito, siguraduhin mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas maraming nakakamanghang kwento mula sa kasaysayan. Hanggang sa muli, patuloy sa pagtuklas.